welcome back to my YouTube channel. My name po is Sharon. Sa mga dati nang nanonood ng aking vlog, maraming salamat po. At sa mga bago pa lang, don't forget to subscribe to my channel. Ngayong araw na po ito, sa aking vlog na ito, ang pag-usapan po natin is very important topic para sa mga buntis. Kapag buntis ba, prone ang UTI, prone ka sa UTI. Alam naman natin na kapag pregnant ka or buntis ka, maraming changes na nag-iiba or nagbabago sa katawan ng buntis. Yung hormones mo, iba-iba. Yung immune system, tapos pati yung lifestyle na iba. Kaya natural lang na may mga health concerns na dapat bantayan kapag buntis. Especially na ang urinary tract infection or UTI. So, kung buntis ka ngayon at may kakilala kong buntis, ito yung importante na dapat malaman hanggang dulo. Ano nga ba ang UTI o urinary tract infection? Ito yung infection na nasa urinary system mo. Pwede sa bandang bladder, pwede sa urethra, yung daanan ng ihi, or sa kidney mismo. Sa simpleng salita, may bacteria na pumasok sa urinary tract mo at nagdudulot ng infection. So, ano yung karaniwang symptoms ng UTI? Symptoms ng UTI, madalas na pag-ihi, pero konti-konti ang lumalabas. Tapos mahapdi at masakit pag umiihi. Cloudy yung kulay ng ihi. Minsan mabaho pa. Tapos masakit sa puson at minsan nilalagnat pa pag medyo malala na. Ngayon, ang tanong, prone ba ang buntis sa UTI? Yes, mas prone ang buntis sa UTI. Kasi, pag nagbubuntis, maraming pagbabago nga sa katawan, diba? So, pwedeng magpataas yon ng risk na magkaroon ng UTI. Bakit mas prone ang buntis sa UTI? Kasi number one, kasi yung hormonal changes, diba? Habang pregnant ka, tumataas yung hormones tulad ng iba-ibang hormones natin, pero pag buntis, mas lalong tumataas yung mga hormones. Ang effect nun is yung nare-relax yung muscle sa urinary tract mo, bumubagal yung pag-ihi. So, pag medyo mabagal yung pag-ihi, minsan, napupuno di pa bumabagal. So, dumadami yung bacteria doon kasi hindi nakaka-flow ng normal yung ihi mo. Number 2 is nape-pressure yung uterus or nape-pressure yung bladder mo, di ba? Kasi pag lumalaki yung baby sa loob ng tiyan, syempre napupush yung bladder. So pag napupush yung bladder, naiipit, hindi siya tuloy magkaroon ng parang hindi siya na-empty na completely sa pag-ihi. Kaya pag may mga natitira-tira doon na residue or mga ihi doon sa bladder, minsan yun yung dahilan kung bakit dumadami yung bacteria doon. Doon namamahay yung mga bacteria. Number 3 din, changes in immune system. Ibig sabihin kasi nga, pag buntis ka, medyo weaken yung immune system kasi yung sustansya ng katawan mo nahahati sa iyo at saka sa bata. So, pag ganyan medyo hina ang immune system mo, maraming bacteria ang lumalapit sa iyo at dumadami. So, parang nawawalan ka ng pansalag minsan sa mga bacteria. So, isa ang urinary or infection sa UTI ang pwedeng mangyari na pagbuntis, di ba? So, number 4 is changes sa vaginal flora. Ito yung bacteria na natural na nasa pepe ng babae. So, may mga bacteria yan, good bacteria siya. Sila yung tagalinis ng dumi or whatever sa pepe ng babae. So, pag buntis ka, medyo imbalance yon. So, nagkakaroon minsan mas dumadami infection. Kaya, is nagkukos yung UTI. So, delikado nga ba ang UTI sa buntis? Yes, importante. Seryosohin talaga yan. Kasi, pag hindi mo ginamot yung UTI mo, tapos, pwede yan maging malala. Magkaroon ka ng infection sa kidney. Tapos, preterm labor. Ibig sabihin, manganganak ka ng mas maaga. Yung baby mo, mababa ang timbang. Tapos, pwedeng prone ka rin magkaroon ka ng high blood pressure, which is very complicated sa mga buntis pag
high blood ka, di ba? So, kailangan talaga is magpatingin. Paano naman daw malalaman kung UTI na ito habang buntis? So, kung buntis ka, una sa lahat is pakiramdaman mo yung sarili mo. Yung paulit-ulit ang ihi mo, tapos konti lang ang lumalabas. Pwedeng UTI yun. Tapos, katulad sinabi ko kanina, burning sensation, mahapdi pag umiihi, masakit yung puson, mabaho yung amoy, tapos pag nilagnat ka na, ayan. Ibig sabihin, pag nilagnat ka na, lumalaban na yung katawan mo sa infection. Kasi lagnat yung parang indicator na, uy, meron ng infection, kaya kailangan ng labanan ng katawan mo at umiinit na yung katawan mo. So, sino ang mas risk sa mga UTI? Madalas magka-UTI, kung nagka-UTI ka na before bago ka mabuntis, malamang pwede ka magka-UTI ulit kung buntis ka na. Kasi yung mga ganun is yung mga kulang sa tubig or dehydrated ka, hindi ka masyadong umiinom. Tapos nga, madalas kang magpigil ng ihi. Ayan, yan yung mga rest, no? May diabetes ka, konektado din yun eh. Tapos mahina ang immune system mo. So, paano daw may iwasan ng UTI habang buntis? So, number 1, so prevention is better than cure, diba? So, number 1, uminom ka ng maraming tubig. Ay, target mo is 8 to 10 glasses a day. Pero sa akin before, sabi ng doktor sa akin, uminom na sa isang oras, uminom na isang glass. So, yun ang pinaka-ideal. Para matanggal. Pag mas maraming ihi, mas matatanggal yung bacteria. Then, huwag pigilin yung ihi. Pag nararamdaman mo na agad, go ka na, ihi ka na agad. Huwag mo nang pigilin. And then, number 3 is proper hygiene. Of course, pag umihi ka, kailangan mo maghugas. Hugas sa maigi na. Pero water lang. Huwag ka na gumamit ng mga feminine wash. Kasi mas pa yun eh. Hindi pa siya, mas okay talaga ang tubig kasi natural. And then, maghugas din, mag-CR din after mag-sex or makipagtalik. Kasi syempre, madumi yun. Dumihan yung loob mo, kailangan mong hugasan yun. Kahit water lang, diba? Bago ka matulog or kung ano man after nyo talagang makipag-joke. And then, gumamit ka ng mga cotton underwear. Huwag yung parang elastic, parang ganun. Mas maganda yung cotton kasi yun nakaka-absorb yun ng pawis or kaya naka-breathable siya, kaya mas okay yung ganun. And lastly, kailangan mong magpatingin sa doktor, yung mga prenatal check, regular prenatal checkups, kailangan bumunta ka. Kasi doon mamomonitor kung ano ng sitwasyon mo. Kung nagka-UTI ka man, at least maagapan agad at mareresetahan ka ng gamot. So, anong gagawin kapag nagka-UTI ka na habang buntis? So nga, magpatingin ka sa OB, tapos yung OB, resetahan ka ng antibiotics para sa mga buntis. Yun talaga, no? So, kailangan inumin mo yun, tapusin mo yun. And then, uminom ka ng sobrang daming tubig. Then, huwag kang mag-self-medicate. Huwag mong gagatin sarili mo, ito na okay na. Lalo na kung nakainom ka antibiotic na hindi, or ibang gamot na hindi naman reseta ng doktor, baka ma-apektuhan pa yung baby, diba? So, mas okay na yung sigurado tayo. So, final reminder ko sa mga babies o sa mga mommies to be, common po talaga ang UTI sa buntis. So, ako nga nagkaroon ako thrice ata, 3 beses sa buong term po. So, ang maganda dyan is magpatingin ka sa doktor kung may nararamdaman ka na, uminom ka ng gamot, bago lumagda. Okay? Kung may natutunan kayo sa video ito, huwag kalimutan na mag-like, comment, subscribe sa aking channel. At kung may tanong lang, just comment down below. At sasagutin natin yan. Sana, ano? So, stay healthy, mommies, and ingat sa mga baby. Thank you very much. Please subscribe. Bye!